Maraming salamat po sa inyong lahat. Bahagi po ng ating pagtugon, ng ating pagninilay. So, kung tuusin po itong ikalawang bahagi ng ating retreat, ay sabi nga po natin sa ating paglalakbay na ito, bilang mga peregrino, bilang mga naglalakbay ng may pananalig sa Diyos. Pag pinag-usapan po natin ang inyong pagkaunawa at sabi nga natin pagsubok sa usapin ng synodality at ng Laudato Si, ay maraming salamat sa inyong mga sharing. Pero hindi ko kaila sa atin na tayo ay, kung tatawagin po natin ito sa usapin na ito, ay nasa beginner stage pa lang tayo. Nasa beginner stage pa lang tayo. Bahagi yun. Bagaman, pwede natin sabihin, naging bahagi na ng ating pag-iis. Pero alam naman natin, yung Laudato Si, medyo mas na yan, kailan napakahirap din yung gawain at pagkilos, kasi medyo mabibigat ng mga paanyaya tungkol sa ating kalikasan. At dito naman sa synodality ay kamakailan lang inilatag yung mga pamamaraan ng pagtugon na kung tuusin po ay unti-unti pa lang natin ginagawang bahagi ng ating pagkilos. Pero sana po, maging aware tayo. At pag nakita natin ito, ito yung sinasabing synodality. Kapag nakita natin ito, ito yung sinasabi na Laudato Si. So, kahit pa paano, ma-identify natin yung gawain na ito sa ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos bilang mga manlalakbay. Sabi nga natin, bilang mga praying catechists. Bahagi ho ng kung saan ay makita ho natin. So kung ikukumpara natin sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Egypt, ay siguro masabi natin na tayo pa lamang ipaalis sa Egypt. Kapag ang pinag-usapan natin ang mga usapin ng synodality at Laudato Si. Pero bahagi o kasama ng iyong pagninilay, sabi ko rin bahagi din ng ating pagninilay na sabi ko every time na magtutok ako, marami naman pwedeng pagsalitaan, marami din naman ang pwedeng may panahon at mayroong kakayanan. Sabi ko ako ay pasensya na kayo at ako ay hindi ako nagpapagawa. Salamat na lang kayo kung kayo napapagawa. So medyo serious yung ating pamamaraan. Pero bahagi yun na naging nakita ko natin sa ating pagninilay. Kapag pinag-usapan natin itong synodality, ay may malaking hamon na nawa po ay makita natin kapag ang pinag-usapan natin ay yung tatlo, listening, dialogue, and participation. Medyo bahagi na kututusin po ay magbibigay ng itim na pagpapalalim sa ating pagkilos. Kasi sabi nga natin, ito ay yung binabanggit ng simbahan na yung conversation with the Spirit. Conversation with the Spirit. Tayo ay nakipag-uusap sa Diyos. Conversation with the Spirit. Gusto natin malaman ang sagot ng Espiritu Santo.
Pero kapag ang pinag-usapan natin ay proseso, no? Isa po sa mahalagang nakikita natin dito ay, well, sa akin pong pagninilay, isang magandang makita natin ng pagninilay, bahagi ay siguro marami tayong mga programa. No? Marami tayong mga programa. Pero kung minsan, isa ko nakikita kong kakulangan ay yung pakikinig natin. Hindi lang mo sa tao. Hindi lang mo sa mga kasama natin. Hindi lamang yung sa mga tinuturuan natin. No? Ngunit kinakailangan din tayong makinig sa, sabi nga po natin, yung mismong pagkilos natin. No? Kasi ito rin yung bahagi lang ng aking pagninilay. Medyo yung tinatawag natin assessment. Kumisan yung assessment. Parang yung tinatawag ko natin na evaluation. No? Evaluation. Bagamat meron tayong annual evaluation. No? So, bahagi yun ng mga kadilista, nagkaroon tayo ng evaluation. I-evaluate natin yung ating pagkilos, successful ba tayo o hindi. No? Pero ang tanong ay, ito baga ay bahagi yun na kumisan ay hindi natin masyadong nabibigyan pa ng diin sa proseso. Kasi bahagi rin yun ng pakikinig. No? Bahagi rin yun ng pakikinig na makita lang. Kumisan, we make evaluation. Bakit? Kasi kasama na no? Kasama sa gagawin natin. Kasama sa gagawin natin. Hindi sapagkat ito ay bahagi ng conversation with the Spirit. No? Kasi nire-require tayo na magkaroon ng evaluation. No? Sa aking mismong paghinilay, kumisan marami tayong programa, lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin yung programa ng diocese, no? Na ibig sabihin, parang kapos doon sa evaluation. No? Kapos doon sa evaluation. Maganda ba itong ginawa natin? Ano yung mga magandang epekto nito? Ano yung pangit na epekto nito? No? Kasi bahagi yun. Bakit mahalaga yung kasama doon sa ating pagninilay-nilayan yung evaluation? Kasi kinakailangan din natin reasoning of the heart din yun eh. Kasi doon natin makikita na tunay nga ba tayong nakinig? Kasi kung ito ay hindi naging epektibo, baka may bagay na hindi natin nakita doon sa proseso, which is listening, dialogue, and participation. No? So, ang conclusion din doon sa evaluation, kung titingnan din natin, dapat kasama din sa evaluation yung tatlong bahagi nito. Yung listening, yung dialogue, at saka yung participation. No? So, yun yung bahagi yun ng aming pamilya. Kapag ang pinag-usapan natin ay synodality. No? Pero sabi ko nga, ako'y natutuwa sapagkat bahagi ng inyong pagtugon na nakikita natin yung pagsusumikan natin na maunawaan natin yung kahalagahan na ito ng synodality. No? Pangalawa, ay yung tinatawag nating Laudato Si. No? Yung in the light, yung pilgrim, praying candidates, pilgrims of hope in the light of Laudato Si. No? So, pagkakataon na kung saan ay makita natin at mapagnilay-nilayan natin ang isa sa mga encyclical ng simbahan. No? Kasi po, pag sinabi natin, kung inyong maalala, no? May mga
gradation. No? Pag sinabi gradation, ibig sabihin may hakbang. Kasi parang yung ating sound system ay medyo papaayos pa natin yan para medyo mahina pa nga. Ano, siguro mapapalakas pa natin. Ay, mayroon akong komisyon na napapakisayuhan na mag-ayos niya. Ito ba yung mas malakas o yung ginagamit natin sa ating district? Mas malakas yung ginagamit sa district. So, wala pa kayong pambili, ng parang katulad ng ginagamit sa district. So, pero yun ang bahagi yun, no? Yung encyclical ay kung tawagin natin bahagi ito ng gradation. Ano? Kasi kapag mga tinatawag natin dokumento ng simbahan, may gradation yan eh. No? Constitution, encyclicals, yung admonition, no? Bahagi o. Pero pag sinabi natin encyclical, isa pa akong kalimitan na at least medyo ngayon naiintindihan na natin. Ano yung isang encyclical pa natin? Na at least ngayon medyo naiintindihan na natin. Lumen Vitae. No? Ano yung Lumen Vitae? Ano yung plan? Hindi siya pa Lumen Vitae. Evangelium Vitae. No? Hindi pala Lumen yun. Evangelium Vitae pala yun. No? So, anong Evangelium Vitae? Anong Evangelium Vitae? Evangelium, Gospel, Vitae, Gospel of Life, no? So, dito kasi nakasalalay yung turo ng simbahan tungkol saan? Pagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina, no? So kaya dito nakasalalay yung kung bakit pinagbabawal ang abortion at contraception. Yung artificial contraception, no? So abortion and contraception, yun ay nasa Evangelium Vitae, no? Kasi bakit? Wala naman sa pumuntos sa Diyos yun eh, no? Ano sa pumuntos sa Diyos ay huwag kang papatay, no? Eh, sabi nga, abortion. Hindi naman pagpatay yun eh. So, naipasihan natin ang turo ng simbahan, Evangelium Vitae. Kasi doon itinuturo na alin? Na ipinahayag ng simbahan that life begins at conception, no? Begins at conception. So, bahagi ko yun. So, yun ay medyo mayroon na tayong pasiyan doon, no? Na nawa makita ko natin, Evangelium Vitae. Kaya, pag sinabi na, bakit mo sinasabi na bawal ang contraception, ano? Bawal ang abortion, mayroon tayong Evangelium Vitae. Pero ito, nagdatusi, no? Bahagi ho na puntusin ho ay hindi lamang ho sapagkat hindi namin lamang nababasa, no? Ngunit medyo may kahirapan ng pagtugon kasi talagang binabasihan dito yung higit na pagkilos na tutusin po ay medyo malawakang pagtugon, no? Pero sabi nga po natin, at least ay patuloy nating tinutugunan sa paanyaya na ipinahayag ng buong may kapal kapag pinag-usapan natin ay ang turo ng simbahan at pinaniwalaan natin na ito rin ang turo ng ating Panginoong Heso Kristo, no? Kaya napakahalaga rin ho, no? Na patuloy tayong mag-aral, no?
sabihin nga natin, sabi natin katekista, kasi ito yung pagbabasihan natin ng ating itinuturo. No? Ibig sabihin, kapag sinabi natin encyclical, ay, that is tantamount. Kapag hindi mo sinunod yan, anong ibig sabihin? Pag hindi mo sinunod yan, ikaw ay nagkakasala. Encyclical yun, no? So, ibig sabihin, hindi yan apostolic exhortation. Kapag sinabi mong apostolic exhortation, pwede mong sundin, pwedeng hindi. No? May option ka. Pero pag sinabi mong encyclical, hindi pwedeng hindi mo sundin. Ay, encyclical yun eh. No? So, ibig sabihin, kapag hindi ka nangangalaga ng iyong pangunahing tahanan, it becomes a sin. No? Nagiging kasalanan. So, katulad ng sinabi, kapag ikaw ay nagtapon ng basura sa ilog, kasalanan yun. No? Kasalanan yun. Hindi lamang sa bagat, magpa-fine ka doon sa nakakita sa iyo kapag may ordinansa ang gobyerno. Ngunit alin, yun ay kasalanan mo sa Diyos. Tulad ng kasalanan mo na kung tutusin po alin, kapag hindi ka nagsisimba pag-araw ng linggo. No? Kapag hindi mo pinangangalagaan ang iyong kalikasan, yung common code na kunawagin natin. Pero yun po nawa yung makita mo natin, no? Na sana unti-unti natin maniwala. Kaya sabi ko nga, tayo pa lamang ay nasa entry point pa lamang kapag pinag-usapan natin ang Laudato Si at saka ang synodality. No? Pero bahagi ho na at least ay we are training ourselves to na maging bahagi ng ating kalinangan. Una, hindi sa lahat ang yung ating awareness. No? Kasi dapat alam natin ito. No? Kasi tayo ay nasa prophetic. No? Hindi pwede na hindi natin malalaman. Hindi tayo makapagtuturo. Kapag hindi natin alam yung ating ituturo, no? Bahagi yun. No? Kaya nga sabi ko minsan may nagturo, no? Na si Jesus ay nagtitinda ng pandesal. Ibig sabihin, kapag mo nabanggit yan, yun si Jesus nagtitinda ng pandesal, no? Baka siguro, baka pwede siguro sabihin na, baka nanaginip ka na si Jesus nagtitinda ng pandesal. Pero pag sinabi mong, si Jesus ay nagtinda ng pandesal, magtitinda ng pandesal, baka ay ibig sabihin niya, kapag napakinggan ka ng mga kabataan na yun, ay iba na yung kaisipan niya. No? Pero yun po yung ating take para po sa pamimili natin sa araw na ito.